Sino-sino ang magtatapat sa paparating na gera sa Elbaf? In recent chapters nga dahan-dahan nang nauhulma ang patutunguhan ng Elbaf arc. May nabubuo na ngang context sa kwento patungkol sa lugar na to. Meron ding ipinakitang lore na talaga namang konektado sa history ng mundo. At may mga kalaban na rin na handang umatake sa mga giants, which is eto nga yung mga Holy Knights. Kaya naman sa video nga na to aalamin natin ang mga possible match-up sa mangyayaring labanan na to na gaganapin sa Elbaf. Sino-sino kaya ang magtatapat sa side ng mga villains sa arc na to at sa Straw Hat Pirates? Para umpisahan nga itong topic natin, i-breakdown muna natin kung sino-sino itong mga i-analyze nating mga kalaban. Sa grupo nga ng mga Holy Knights ito sila Ganku, si Saint Gillingham at si Saint Summers. Although nakita na nga natin sa recent chapter na wala na si Shamrock sa Elbaf, since as per Summers nga pinapabalik daw siya sa Merijoa, isasama pa nga rin natin as villain sa arc na to si Shamrock, assuming na babalik pa siya ng Elbaf. So ang unang matchup nga na ipepresent ko sa inyo itong Sanji versus Saint Gillingham. Base nga sa last chapter nakakuha na tayo ng context sa kung ano ang kakayanan netong si Saint Gillingham. At ito nga yung kaya niyang patulugin ang mga batang giants. Obviously pinopoint out sa recent chapter na siya ang may kagagawan kung bakit nakatulog itong mga batang giants. In terms of battle naman hindi pa nga natin to nakikita kay Saint Gillingham. Pero base nga sa itsura niya mukha nga siyang may taglay na mythical Zoan Devil Fruit na Kirin, since noticeable naman na naka-hybrid form siya. Malamang awaken na nga rin ito dahil nakakita nga tayo ng mga clouds na nakapalibot sa katawan niya, similar sa mga Devil Fruit users na awaken na. Sa weapon naman nakita nga nating meron siyang gamit na multi-blade na spear. Nasabi ko ngang swak na match up siya para kay Sanji dahil sa kakayanan niya. Gaya nga ng sinabi ko siya ang may kagagawan kaya nakatulog itong mga batang giants. At dahil nga sa technically genetically enhanced itong si Sanji, kung saan nakukonfuse pa siya kung totoong tao ba siya o gaya sa mga kapatid niya na may pagka-cyborg, magandang way nga itong paglaban niya kay Saint Gillingham para sa storyline ng karakter niya. Kumbaga kung hindi gagana sa kanya yung pagpapatulog ni Saint Gillingham, another confusion na naman ito sa part niya kung talaga bang tao siya o robot gaya ng nangyari sa paglaban niya kay Queen. Isang rason pa nga sa matchup na to yung effect ng powers ni Gillingham. Alam naman natin na ayaw ni Sanji na may nasasaktang babae. Handa nga siyang maipagpatayan alang-alang lang sa mga babae. Kaya naman once na makita nga niyang may ginamitang pampatulog si Gillingham sa kung sino mang babae, panigurado big time na magi-step up itong si Sanji para labanan itong si Gillingham. Ang sumunod na matchup naman itong Saint Summers versus Zoro. So madali nga lang malaman kung sino ang haharapin ni Zoro sa isang arc. Ang dalawang clue nga para malaman yung una ito yung ikalawang pinakamalakas sa mga kalaban. O ang ikalawang clue may espada yung karakter. At since nakita naman natin na may espada itong si Saint Summers bilang armas niya, at base naman sa suot niya na marami nga siyang medals, we assume na siya ang ikalawang pinakamalakas sa mga Holy Knights. Yung una syempre si Shamrock. Anyway, base nga sa aura at katayuan netong si Summers, swak nga siyang match up para kay Zoro. Base nga sa height niya hindi naman ito nalalayo sa mga normal na tao. Meaning masarap tong panoorin once na maglaban na sila ni Zoro. Sana nga sa mga susunod na chapters magpakita pa ng skills itong si Summers para makita natin kung gaano ba talaga siya kalakas. Ang sumunod na matchup naman itong Ganku versus Giants ng Elbaf. Yes, hindi ko nga specifically na binigyan ng matchup si Ganku sa Straw Hat Pirates, since yung pattern nga sinunod ko sa recently lang na nangyari sa Wano Arc, kung saan yung ikatlong commander ni Kaido na si Jack na kinukonsider nating pinakamahina sa tatlong commanders niya, ang nakatalo nga dito itong sila Inuarashi at Nekomamushi. Magandang way
mali nga itong ginawa ni Oda sa ganitong match-up. Dahil in a sense parang naipaghiganti na rin nila Nekomamushi itong Wano sa kamay ng Beast Pirates. At sa tingin ko mauulit itong ganitong pattern. Pero this time nga ang makakatalo naman kay Ganku itong sila Brogy at Dory. Since gaya nga kila Inuarashi at Nekomamushi na malaking part ng Wano, ganito nga rin sila Brogy at Dory. Malaking part din sila ng Elbaf. Isang pattern pa nga alam naman nating bago umabot sa point na matalo si Jack, may mangilan-ngilan nga rin siyang nilabanan. So possible na similar nga yung mangyayaring ganito kay Ganku. May mangilan-ngilan rin siyang lalabanan. Sabihin na natin na miyembro ng Straw Hat Pirates gaya nila Usopp, Robin, Jinbei at iba pa. Bago siya mag-end up sa final matchup niya na sila Brogy at Dory. Dahil nga sa kakayanan ng bandage fruit ni Ganku ay assume na kaya niyang lumaban kahit marami pa siyang katapat. Ang huling matchup nga natin syempre itong Luffy versus Shamrock. Assuming na babalik nga si Shamrock sa Elbaf, no doubt na itong si Luffy ang tatapat sa kanya. Sa tingin ko nga nakatadhana na rin itong matchup na to. Dahil nung time nga na magkwento yung mga guard sa Castillo patungkol sa umatake sa kanila, which is si Shanks daw ito, hindi nga naniniwala si Luffy na kaya itong gawin ni Shanks. At dito na nga siya napaisip na hindi niya kilala yung pamilya ni Shanks. Meaning possible foreshadowing ito na lalabanan niya itong kapatid ni Shanks. Magandang way nga rin itong matchup na to sa pagtupad ni Luffy sa pangako niyang tatalunin niya ang lahat ng mga emperors. Dahil kung hindi nga lalabanan ni Luffy si Shanks dahil sa kaibigan niya ito, ang pinakamagandang paraan nga para makita natin na somewhat matutuloy itong Shanks versus Luffy sa pamamagitan ng kakambal ni Shanks. Kumbaga kung maglaban sila Luffy at Shamrock, parang natupad na rin ni Luffy na lalabanan niya ang lahat ng mga emperor. Since kakambal nga ni Shanks ang haharapin niya. Sa part naman ni Loki, naniniwala nga ako na at some point sa side ito sa grupo nila Luffy. Since ganito naman lagi ang ginagawa ni Luffy. Lagi niyang nagiging kaalyansa yung inaakala nating masasama. Gaya na lang ng sinabi ni Mihawk. Kaya naman kung sa side nga si Loki sa grupo nila Luffy, malamang na ang lalabanan niya itong malalaking halimaw na isasamon ng mga Holy Knights once na mag-umpisa na ang gera sa Elbaf. Anyway, ayan na nga yung tingin kong mga matchups na magaganap ngayong Elbaf arc. Bali, para sa inyo ba? Sino-sino sa tingin nyo ang maglalaban-laban ngayong arc na to? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!